Welcome sa part 2 ng ating weekend charting at ito na ang ating part 2 stocks, no? Dito URC, Ali, SMPH, MWC. Yeah, kopyahin natin. At dito tayo sa second liners. Yun, sige, unahin agad natin ang mainit na si dito. Check lang natin kung may nag-cover. So, wala pa rin nag-cover kay dito. Yun, sa malaking picture, no? Big picture. Bumalik na siya sa kanyang level wherein ISM pa lang siya, no? ISM nandito yan sa piso. Okay, naging Miss Latel nanalo at naging dito, and the award bumagsak, and laging negative earnings hanggang ngayon. Check natin. Okay, negative positive naman yung income niya. 2B. At least positive na, no? Pero recently negative 10B. Negative 18. So, yan ang reason kung bakit down ng stocks, no? In the end, earnings pa rin talaga magbubuhat. Okay? So, parang first time na nag-positive, no? Or tingnan natin ulit. O negative ayun, no? Ibig sabihin losing company talaga, no? Hindi kumikita yung owner at puro gastos. Pero baka naman sa iba siya kumikita. Okay? Oo nga, puro losing. Pero ano nangyari dito? So alam ng lahat yan na nagkaroon siya ng binenta na, no? Actually umexit na si Dennis Uy sa management at ibinigay niya na yung majority shares sa bagong investor dahil doon nag-offer sila ng FOO. Siguro dahil para hindi bumaba ang float, no? Pero not sure, di ko kasi binasa. Pero ang offer is 105. Kaya from 2.2 bumagsak siya ng bumagsak siya hanggang 117, double bottom dun. At parang ang nangyari dito is great reset. Ibig sabihin nung great reset, ibig sabihin, as if ni-remove mo na yung lahat ng nangyari at binalik mo siya sa zero. Pero ang difference nito, hindi na to si Dennis Uy ngayon, no? Ito na yung bagong management, which is, tama ba, Singaporean base. At magsisimula sila sa zero ulit, no? Pero hindi as in zero in terms of management, pero in terms of facilities, meron na. Okay? Mayroon na silang mga towers, meron na silang operation, may mga SIM card na nga din sila. So, ibig sabihin, kung magaling yung kumuha ng management dito, parang kinuha mo uli siya sa ISM, no? Binakdoor mo uli siya doon. At kung magaling sila, halos wala ka ng risk dito, tutuusin. Kasi nga, nasa piso na yung average or yung price. At bago siya maging Miss Latel, maging ISM, nandiyan na siya sa piso, no? So, ang kailangan malaman dito is ano yung credibility. Kung gusto nyo to, huwag nyo nang tingnan yung price. Kasi wala namang good na nangyari, no, sa earnings. Okay, ang titingnan nyo yung credibility ng bagong management kung kaya nilang mag-turn around ng mga gantong losing company. Okay, kung may capacity ba sila. Kasi kung meron, kahit walang earnings yan, akit yan. Kasi speculatively, magaling yung pumasok. Kaya nilang gawing gold, no? Yung dito. At mag-operate kasi may franchise na, may infra na. So, konti pa, no? Konti pang push at pwedeng maging positive na yung company na kumikita na talaga, no? So, kaya ito is actually yung pagkaka-drop niya sa 1.17 is good opportunity sa mga believer nung new management, no? Pero since hindi pa natin kilala, kailangan i-research muna natin para tumaya ka for the long haul, no? Pero kung hindi mo sila kilala, di baka dyan lang siya mag-range.
Okay? So, chart-wise, saan maraming naipit? For sure, maraming naipit dito. Yan. Sa 1.2. Okay? Kasi yung naipit dito, nakalabas na yan kasi, ayun, no? Or let's say, nag-cut loss na sila at nakalabas na sila nung umakyat doon. So, yan talaga yan. So, okay din yan. Malaki din yan, no? Kung dito, tapos biglang magaling yung management na pumasok. O, di ba? 48% din. Not bad. At current level pa yan, ha? Kung nilagay mo pa dito yan, di ba? Lampas pa yan. Okay, so yun lang ang masasabi ko kayo dito. Disclaimer, wala pa ako nito. To waiting, no? Kung magbibigay ng good entry or kung hindi naman, aralin mo nating mabuti, no? Kasi mamaya, baka long-term plan pala sila at hindi sila nagmamadali. Baka hindi tayo kumita ng ganun kabilis. Pero, chart-wise, halos wala ka ng risk dyan. FA-wise, wala ka makikita ng FS. Ang makikita mo is management credibility. At yun dapat ang inaaral. Okay? So, kung mayroon kayo, aralin nyo na yun. Next. Next is URC. Yun. URC. Negative earnings. Check na natin. You know, negative 50. Kaya justified na i-sell down. Yan talaga ang driver. Earnings talaga. Lower than lower than pandemic. Imagine, during pandemic, pinagagawan yan dyan sa level na yan. Ngayon, justified siya, nandyan ang presyo niya. Well, anong reason ng pagbagsak? Gawin muna natin. Pwede natin itaas ng konti. Triangle na pala yun, no? Yun, no? Triangle, tapos binasag niya. Hindi maganda yan. Okay? Pero short term, may bullish divergence sa RSI. Baka may technical bounce. Pero technical bounce lang. Kung lalaroin mo just a technical bounce dahil ayun, oh. Dahil may bullish divergence lang. At ang bounce niyan is kung currently bibili ka, pwedeng dito. Ayan. Diyan lang. Kasi ito, hindi na to, walang naipit dito. Hindi naman to, saglit lang dyan eh. Week nga lang yun eh. Dito, ayun, nag-test kasi siya eh. Nag-bounce doon, nag-test ng konti, binasag, ayun pa. Doon ulit yun i-test para makapag-rate ng lower high. So, ilang percent lang yun? 8. Ayun. Risky sa akin. Technical bounce pwede, oh. Pero ang heavy resistance nandito. Bakit sinabing technical bounce? Hindi naman yan mag-re-recover hanggat hindi matino ang earnings niya. Parang sira lahat ng Gokong Way eh. URC, JGS, ano pa ba? SEB. Parang RLC lang ang okay ah. Sira din RLC. Parang sira ang credibility ngayon ni Gox. So, back to URC. Check natin ang FA. Yun ang sinasabi natin, no? 20% ang target, pero ang binigay niya is actually yung 50, mukha ka lang matatakot ka lang doon. Sobrang laki. Pero year on year, 16 naman, negative 16. Kaso, ang estimates 20 tas negative 16. So, disappointing talaga yun. That's why, wala muna. Ito, buy ito, pero magbabago din yan. PE 15 times historical 28, pero kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng earnings, ay bababa din tong ito. Yan, bababa rin yan. Kaso matagal yan bumaba. At least. No? Pero for now, pass muna. Technical bounce, yes, pwede. Ali. Yun. Ali Properties, dahil medyo weak ang ating consumer sector at lesser cut this year, nung wala pa si Powell or si
Trump is bullish na yan. Ayun, kitang-kita naman natin. Nung wala si Trump, ito ang rally niya, no? From here, hanggang dun, 46%. Nung bumalik si Trump or nanalo ulit, nagpahinga, no? Pero FA-wise, goods na yan. May bullish divergence na ulit. Ang problema lang dito kay Ali sentiment. Kasi the sentiment is, yun nga, lesser cut. Ibig sabihin, di late recover or longer time to recover. Pero in the end, it will recover. Nga lang, not as fast as we expect. At isa pa, maganda naman sa chart niya, ayun ka na, trend line at halos dikit na sa support. So, kung may cut ka man dyan, let's say, bumili ka sa current level, ito na ang cut, sabihin natin sa supports, 28. Ito na ang cut loss mo, lapit na. So, pwedeng mag-risk at pwedeng mag-cut pag nabasag tong trend line na to. Okay? At pag tumama ka naman, yun ang target. Kanang target. 20, hindi pala, 41. Dun ulit. Kung 41 ang target, di 43%. Long term yan, sabihin mo ng mga 2 years para sure na mangyari. Okay? Which is, may possibility. Pero long term. At saka safe na yun, nasa support na. Earnings, goods ang earnings, no? Double, no? Almost double ng estimate. Kaya above target. Goods talaga ang FA niyan kahit sa net profit margin, return on asset, medyo mababa. Pero yung debt niya is good, yung current ratio niya is good. Okay? Ayan. Earnings is above, no? At PE niya is just 15 compared sa historical na 24. So, all goods for Ali. Sentiment lang kulang dito. So, yan. Pwede kang mag-ipon kung long-term ka habang week pa. Okay. Next is SMPH. Halos parehas ang chart. Ang difference lang is itong isa is downtrend. Yung isa is uptrend. Ayan. Ito downtrend to. And SMPH currently nasa yan na ang support niya. Dapat mag-hold na siya sa level na yan. Tapos ating konti ito. Ayan. So, pwede ka nang, sakto. Pwede nang mag-entry dyan. At ang cut loss is sa ilalim nito. Ito, di ba? Yan. Kano yan? 25.7. So, baba natin ng konti. Yun. At least 3% cut. Kaso, dahil downtrend siya, pwede niyang basagin yan. At, sumilip ulit, no? Ng lower low. Pero may bullish divergence na rin. So, this week, dapat mag-rally yan this week hanggang December. At ang target natin dyan is pwede na dito. Pwede rin dito. 6% lang dito, no? Pero okay na yan. 6%. Maiksi naman eh. Pero kung long term ka, pwede kang mag-target ng kahit mga 30. Okay? Pero ang fair value niya, SMPH, is 40. So, pwede rin. All buys pa nga. 50% dips, 50% upside, 2% dips. And negative 1.5 SD. Earnings, goods din. Almost in line sa estimate. And okay din. Walang problem, no? All buys pa nga, lahat pa. Yun. Parang ali rin, sentiment lang kulang dito. Because of Donald Trump. Pero kung may cut this December, baka naman may chance mag-rebound. Plus good fourth quarter earnings. Yun. SMPH. Last, MWC. Tapos na ba? Ang tagal. MWC. Ito na nga ba? Para sa akin, ano na to? Topish. Tingin ko lang. Ayun, no? Yun yung range sa taas. Tapos yung ibabaw. Ganun eh. Ang nakatakot dito pag binasag to.
Yan. Pag binasag yan, dahil ang itsura niyan is rounding top, malalim yan, no? Pag binasag yan, doon ang pulot. Ayun, sakto doon sa mga anong yun. Yan. Sa itsura lang nung chart, Ang tagal na basing na to eh. Hindi na yan basing. Ang basing, kaunti lang, maiksi lang, tapos akyat na. Parang ganito itsura niya ngayon, no? Hindi naman to rounding top, no? Pero triangle naman. Pero ganun din nung nag-topish. Eto, ang tagal niya dito eh. Tapos, mayroon namang range hanggang dyan. Pero pababa na pababa. Kaya kung meron kayo nito is medyo mag-ingat-ingat. Baka bumigay, no? Nasa support. Anyway, pag bumili ka ngayon, dyan sa 25, di ang bilis ng cut, no? Or pag binasag niya may 200, cut na. Kaso 9% lang yung upside, eh. So, yun lang tingin ko dito, MWC. Parang hindi ako bullish sa chart niya. Earnings, ang laki naman ng earnings, no? 44, 37, malaki din. Earnings, tingnan natin. Hindi yata ako updated dito. Dito na lang. 44%. Check natin. Kasi Q1Q kasi ito eh. Bali na. Basta good yung earnings niya. Okay. Kasi maliit lang naman yung upside niyo. 6% lang pero nagbigay siya ng magandang earnings. So, okay din. Kaya pala all buys saka isang accumulate at 3%. So, sa chart lang mukhang hindi maganda tingnan. Pero pag chinek mo yung FA niya, goods ang earnings. Tapos, ayun, bullish yung sentiment. May 3% yield. Okay. At currently, ang PE niya is 12 times. Forward niya, ang ganda. 7 saka 14. Okay. Kaso, ang historical niya is just 5. 9. Siya ngayon is 12 na. Pero kung good ang earnings niya, pwede. Upside, 31 pesos target. Dun talaga sa taas. Yan. Kung gusto niyo. Medium term, no? Buying year 25. Tapos, sell nyo sa 30. 19%, no? Pero dapat mabasag to para bullish, no? Pag hindi ito nabasag, bearish talaga yan. Rounding top yan. Pag ito nabasag lalo, cut na yan. Dikit naman sa MA200, di pwedeng i-try, no? Hindi ko lang bet. Pero pwede nyo i-try doon sa nag-request. Ano pang nakikita natin dyan? Ganda lahat, net profit, return on asset, okay din to, Yun ang problem nyo, current ratio. Ubus na yung capital niya. Mababa na. Pero wala naman siyang debt. So, most likely, baka mag-fundraising activity to kasi ang ganda-ganda ng net profit niya. Return on asset, ang ganda rin. Wala naman siyang loan kasi wala na siyang pera for expansion. So, normally, pwede siya mag-loan para mag-expand, no? Hindi naman madadamage yung kanyang debt to equity kasi baba nga below 1 pa rin Okay? Yan, pwede yan. Sige. Okay. MWC. So, yun na pala. End na yun. So, again, if you want to join our Discord subscriber or if you want to join our Discord group ng YouTube subscriber, just click the join your subscribe button sa YouTube. And abangan nyo, no? Meron tayong for next year, meron tayong mga courses ulit for TFT. So, mag-a-announce kami pag available na. Kung gusto nyo matuto ng FA na ginagawa natin and TA analysis yung ginagawa rin natin, plus macro and risk management, then join us sa ating webinar online pero wala pa, hindi pa siya open ngayon. So, abang-abang sa Facebook pag nag-announce na tayo. Join our Facebook group. Just click the description below. Follow us sa Facebook or join us sa Facebook para nandun kami sa Facebook group natin. So, yun lang. Hopefully may charting tayo by Wednesday so makapag-chart pa tayo bago mag-Christmas vacation. So good luck. Panoorin nyo yung ating market outlook for up to year end na yun.